Pagbilang namin ng pera, hindi na counting machine. Kilo-kilo na. Puking ina. Diba? Dahil ang 1,000,000 ay 1 kilo. Bakit gusto nyo kaagad palitan si Peter Cayetano? Porket bubuksan yung Blue Ribbon Committee. Hindi namin maiwasan na hindi mag-isip ng ganun eh. Di ba? Ay inamin na there is a breakdown in the unity of command, no? Sabi niya, maniwala kayo sir, pati ang media, nakita ko ang bigayan. Issue na bayan ating pagsapan. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon! Oy, mega love shoutout sa lahat ha. Monday today, balik trabaho pero patuloy pa rin kahit walang views, walang nanonood sa atin pero okay lang yan. Basta maipahatid lang natin yung karapatan natin bilang mamamayang Pilipino na ipaglaban kung ano talaga yung para sa atin. Totoo ang laban. Hindi puro drama, diri chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo. Maganda ito mga pag-uusapan natin ha. Joe Malone Medyo lamang ang reaction dito at lamang din ang video rito. Saan man lupalop kayong bansa naroroon o dito man lang sa Pilipinas, kapit lang. May pag-asa pa basta si Duterte ang umupo. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Kapit lang muna ha. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Ayun o. Oh, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Mga kayon, paki-double check kung nakasubscribe na kayo rito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na rin at paki-click yung bell icon. Like and share para sa algorithm natin nang sa ganon malaman ni YouTube na uy, marami nagkakagusto rito sa video na to at i-recommend niya para magkaroon tayo ng views. Sa description box natin mga kayon, meron tayong mga backup channel dyan. So, 3 yung mga majority na channel natin dyan. Yung Tito ng Ina Mo para sa food vlog. Pag sawa na kayo sa politics, medyo na-burnout kayo, punta kayo sa food vlog natin, dun, paki-subscribe mga kayon. Yung podcast natin, Kwento Terong Tito, at pati na rin yung, ano pa yung mga channel dyan. Ha? Lahat naman yan, ina-uploadan natin. May mga editor tayo dyan, may admin din tayo dyan. Actually, tagi-tagisa lang. O, para ma-maximize yung trabaho. Ha? Yun lang yung ihilingin ko. Palambing lang mga kayo. Na. Mega love shoutout sa inyo. Ang dami ko nababasa ng comment dyan. Maraming salamat sa pag-silip, pagkakikinig. Kung marami kayong ginagawa, ay open nyo lang yung YouTube natin, yung channel natin. Tapos hayaan nyo lang siyang umikot. Yun na yung tulong nyo sa akin. Ha? Habang may ginagawa kayo dyan, naglilinis kayo, nagbabasa kayo. O kahit hinaan nyo yung sounds, basta hayaan nyo siyang gumugulong. Okay? Maraming salamat sa lahat ng gagawa at magbibigay ng effort dyan. Ha? Thank you. Game na tayo. Mahaba-haba itong pag-uusapan natin dito, patay. Diba? SB 11 pushes for Sherwin Gatchalian as next Senate President. O, diba? Hindi, ito yung clear. Ito yung klaro na namumuliti ka sila. Ano bang paki namin? Hindi ko kasi mag-gets eh. Diba? Okay, naiintindihan ko, kailangan may majority block, kailangan may minority block. Pero sa pagtulong, sa paggawa ng batas, hindi ba kayo nagkakasundo dyan? Kailangan nyo pang i-divide? Well, obviously, hindi. Diba, Joe Malone? Obviously, hindi sila nagkakasundo dyan. Pero pucha naman. Ang taas ng singil ng Meralco. Walang kakumpetensya. Alam nyo yung prime water dito sa Pilipinas? Diyos ko po, ang daming nagre-reklamo. Talagang sobrang basura yung serbisyo nila. Kahit saan sulok yan, ha? Talagang hirap.
hirap ang Pilipino bumangon. Ang bansang ito, sa tingin ko, para lang sa mayayaman. Para lang sa mga capable, sa able, sa mga may middle class. Pero paano naman yung, hindi lahat ng middle class, okay ha? Yung ibang middle class, upside down din, ha? Lalo na, ano pa yung mga mahihirap? Down lang. Bottom line. Rock bottom. Di ba? Alam nyo, imbis na kakaupo lang ni Peter Cayetano, wala ba kayong tiwala dyan? Magkakasama kayo. So, anong ginagawa nyo dyan? Nagpa-plastikan lang kayo. Di ba? Sana ang isipin nyo, kayong mga 24 senador, sabagay, imposible ito eh. Ang isipin nyo kung paano mapapagaang yung buhay ng mga mamamayang Pilipino. Hindi yung kakaupo lang, papalitan agad, pinupus nyo pa, si Sherwin. Hindi ko naman inaano yung capability ni Sherwin. Wala naman problema kahit sino umupo. Pero putya naman, unahin nyo naman yung Pilipino. Minsan hindi mo maiwasan, hindi mag-isip eh. Bakit papalitan agad bakit gusto nyo kaagad palitan si Peter Cayetano? Porket bubuksan yung Blue Ribbon Committee. Hindi namin maiwasan na hindi mag-isip ng ganun eh, di ba? Bubuksan yung foreign relation, iimbestigahan sana ni Senator Aimee dahil siya ang chairman na kung bakit napunta si Tatay Digong sa ICC. Yung Blue Ribbon Committee, baka ma-invite yung 18 na Marines. Doon pa kayo natatakot? Can you please let us know, di ba? Kung saan kayo takot? Kung ano yung pinapanigan nyo, yung ano yung ayaw nyo makita namin, na ma-realize namin, na talagang isa sa inyo o karamihan sa inyo talagang corrupt? O dapat ba snap election, which is nakikita ko parang imposible yung snap election na yan dahil feeling ko wala talagang gustong bumaba dyan at wala naman din naman may gusto sa snap election yan kung mga senador kayo, kung mga nakaupo kayo ngayon. Sa dami ng issue sa Pilipinas, sa totoo lang nakaka-stress, nakaka-burnout. I'm sure itong mga viewers ko, nabe-burnout din to, paulit-ulit na lang, parang walang nangyayari. Totoo naman, di ba? Ako rin naman, naiisip ko yun, paulit-ulit lang. Wala naman nangyayari. Tapos may issue rito, may issue doon, iiwas dito, iiwas doon, papalitan sa ganito, papalitan sa ganyan. Puta, sinong kawawa? Pilipino. Kita mo, laman na tayo ng balita ng mga international news. Pati yung pagtakbo ni Banot, ni Bato, nababalita na sa kanila. Eto, maganda to. Ayon kay Sir Greco Belica, bakit nga ba sa ICC dinala ang kaso ni Tatay Digong laban sa kontra-droga at hindi rito sa Pilipinas? Ayon sa mga nagkaso sa ICC, hindi daw kaya dito hawakan ang kaso dahil malakas daw si Tatay Digong. Paanong malakas? Wala na sa pwesto. At sa pilitan binitbit. Hindi yun malakas. Minahal kasi siya ng sambayan ng Pilipino. Puta, wag na natin tignan. Ewan ko kung nakikita ng ICC ito eh. Pag si Tatay Digong lumabas, dinudumog. Oh, si Tatay Digong nandiyan na sa inyo, pero kita nyo naman, magkaroon pa ng Duterte Street dyan. Oh, wag na natin bigyan ng pangalan. Pero bakit yung isa, pag lumabas, halos walang pumansin? Puta, bulag ba kayo? Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita yan. Hindi nyo nararamdaman yan. Ganyan. Yung difference. Kayong mga yung mga vlogger sa kabila, pagka yung manok nyo lumabas, hindi pinagkakaguluhan, puta, ano nararamdaman nyo? While si Tatay Digong pag lumabas dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man, dinudumog. Puta, hindi nyo naiisip yun? Ano yun? Bobo kayo? Hindi. Totoo. Diba? Ano nararamdaman nyo pag lumabas yung manok nyo tapos wala, hindi pinagkaguluhan, parang dumaan lang, walang nangyari. May magpa-picture man, isa lang. O, tapos kunyari, may isa na excite. Pero pag si Tatay Digong dumog, sinisigaw pa yung apelido para gawin yan ng isang tao. Puta, malalim yung connection na yun. Malalim yung pinaghuhugutan ng mga tao na yun. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Sobrang dali lang mahalin. Ito nga ito. Sample.
charity vlog ka dito. I'm sure napapanood nyo rito yung namimigay ng 2,000 sa kotse, yung, tapos tatakbo, kuya, sa'yo na to, tapos tatakbo. Diba? Siyempre, kukunin. Siyempre, ano yun parang madali, mamamahalin yun. Matatandaan, mamahalin, lalo na pagka na-tiyempo, na hirap ka sa buhay, tapos may nagabot sa'yo, puta, matatandaan mo, mukha nun, kahit hindi pa nga na, siyempre, wala namang pagkakataon, ayoko nga pala si ano. Matatandaan mo yung mukha, matatandaan mo yung moment na yon na nabigyan ka nung kapos na kapos ka. Di ba? Madali lang mahalin ng taong bayan ang isang tao, politiko ka man, public servant ka man, public people ka man, artista ka man, o ordinaryong tao ka man, vlogger ka man, madali ka lang mahalin ng Pilipino. Well, ipakita mo kung sino ka, at higit sa lahat, matakot ka sa Diyos, tapos tumutulong ka, hindi ka korap. Di ba? Sobrang dali. Ewan ko kung bakit kayo hindi nyo magawa. Alam nyo si Tatay Digong, minahal ng Pilipino kasi nakita ng Pilipino kay Tatay Digong yung pagiging organic, yung hindi kailangan ng magpanggap na, oy, magaling ako. In fact, nagmumura pa nga, di ba? Yung mga hindi ko sinasabing gusto ng Pilipino yung nagmumura yung presidente. Hindi. Kumbaga nakita nila na itong taong to, totoo. At alam naman natin yon sa bawat isa sa atin. Hindi naman tayo tanga para hindi malaman kung itong taong to ay nagpapanggap na mabuti o nagkikipagplastikan lang. Dahil tested nyo yan sa mga kaibigan ninyo. Di ba? Sa mga kaibigan ninyo, sa katrabaho ninyo, sa mga kakilala nyo, alam nyo na kung hindi naman talaga naguhusga ka, pero kahit papano, napipintahan mo na eh. Diba? Napipintahan mo na, puta, plastic lang ako na ito, sinungaling ito ha. Diba? Alam nyo yan. Kaya minahal si Tatay Digong. Hindi dahil sa hindi kaya dito. Di parang sinabi nyo na rin na wala yung na hindi kaya ng batas dito yung ganyang mga kaso. Dahil porket malakas, wala nang immunity yung tao eh. Dahil after ng pagka-presidente ni Tatay Digong, hindi naman siya tumakbo. Kaya ang tendency, titirahin, kakasuhan. Yung mga kasalanan na pwedeng ibato sa kanya, ibabato sa kanya, which is nangyayari na nga. Di ba? Panoorin natin to bago pa tayo humaba ang kwentuhan dito. Attorney Jimmy, sa pananaw mo po bilang isa sa mga abogado po, may danger ba na nalilito ang publiko sa pagkakaiba ng isang dokumentong umiiral sa international level at isang warrant na maaari nang ipatupad dito po sa Pilipinas? Attorney? Litong-lito na po. Litong-lito na po ang Exactly. publiko. Hindi lang po dahil sa complexity naman talaga ng legal issue, kundi dahil sa mga magkakaiba at magkakakontrang pananaw ng gobyerno itself, no? Meron po akong show sa ibang channel na mismo po si GM Torre na hindi naman po sa panig natin ay inamin na there is a breakdown in the unity of command, no? Ibig sabihin iba-iba na po yung pati on the opinion level, iba-iba na po yung pronouncements ng gobyerno. Yes. Tatlo po kasi yung legal na landas na pinopropose ng kabila. No? Una, yung pag-aresto kay Bato ay binabatay ng iba sa RA 9851, a domestic law. Yan po ang una. Pangalawa, ini-invoke nila yung Rome Statute. Okay? At pangatlo, they are invoking general public international law. Tatlo po yon na pinag-i nila. Wala pong sinunod ang gobyerno. Kung doon tayo sa RA 9851, pag-uusapan po natin kung pwede nating isurrender sa ICC without passing through the judicial authority dito. Kung pag-uusapan natin ng Rome Statute, which by the way para sa amin ay wala ng jurisdiction, hindi nila sinunod ang Article 59 at hindi nila sinunod ang regulations of the court ng ICC, particularly Regulation 31 number 3, which shows how to effectively serve a warrant, no, na personal notice. At kung general na international law or customary law, hindi rin nila sinunod yung jurisprudence na sinite ng aking partner na si Attorney Boben. So kahit saan pong larangan nila dalhin ang kanilang argumento,
hanggang ngayon nananatili po ang aming paninindigan that there is no lawful basis for the arrest of General Bato. Thank you, Attorney Jimmy. Attorney Jimmy, may mga nagsasabi na itong mga pangyayaring ito, nung nakaraang May 11, parang trial by publicity ang nangyari. Lalo na po nung maipakita umano ang dokumento sa media, bago pa man magkaroon ng malinaw na government position. Nakikita niyo rin po ba yung anggulong to? Very clearly po, nasa kapangyarihan po kasi ng PTC, ng pre-trial chamber. Yung una, yung to reclassify their warrant from public to from secret to public. At nasa kanila rin yung to authorize reference thereto. Huwag na natin pag-usapan yung pangalawa. Nung pinakita po ni Trillanes yung warrant na yan, it was still secret. No? Therefore, wala siyang any authority to refer to this document, to show it publicly, to brandish it, and much less to enforce it. Wala po, kahitan po. Hindi na natin pinag-uusapan kung siya ay isang delegate ng ICC, was he authorized. Hindi pa yun eh. The mere showing of the warrant by anybody had not been authorized under any applicable laws or procedures. No? So, kaya po tayo nagkakalito-lito. And then, assuming arguendo that the warrant had been reclassified at pwede nang iserve o pwede nang ipakita rather, hindi pa rin siya pwedeng iserve dahil napakahaba po. Aantukin po kayo kung sasabihin ko sa inyo yung buong procedure na dadaanan ng ICC warrant bago pa man lang siya iserve sa amin at kay General Bato. Correct. Di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Dalawang araw nakaraan, Bago si Mike, yan yung sinasabi ko lagi na ano ba talaga yung totoo. 'Di ba? Ang hirap kasi sa kanila, parang they don't give a fuck. Parang ayaw nila bigyan tayo ng konkretong sagot. Nung sa ganun, malito tayo na hindi natin maunawaan. Parang mas okay na kayo na inosente kayo. Okay na kayo na wala kayong alam. 'Di ba? Kasi pagka alam nyo, ang Pilipino nagiging matalino na, syempre, true tanong yan eh, di ba? Kaya walang masama sa tanong. Lahat ng mga nagtatanong, yun yung mga nakaka-gain ng information. Kasi curious ka eh. Syempre magtatanong ka. Ang problema kasi, hindi tayo binibigyan ng konkretong sagot. Ang masama pa, sinasadya pang magulo. Di ba? Sinasadya pang magulo. Yung sinasabi ni Atty. Jamie Pondoc na RA Chuchu na dito. Tapos yung Rome statue. Di ba? Sinearch ko na eh. Sinearch ko na yung Rome statue eh. Kaya kasi nga, ang gulo eh. Di mo malaman kung sino talaga papanigan mo. Pero regardless mas maniniwala kasi ako na kung ikaw ay may kaso, di dapat dito ka sa Pilipinas. Ganun na lang eh. Puta, common knowledge eh. Di ba? Panoorin natin, Mike Defensor. nakita ko, pinatawag si Attorney Harold Respicio Sa pa yan. ni Attorney Matibag ng NBI. Pagkatapos nag-post si Attorney Respicio, anong sabi mo? You fucking shit. Tawa ako ng tawa kay Harold Respicio. Kinabukasan, kami naman ni Senator Marcoleta ang may kaso. Pang-limang kaso ko na po to. Pang-lima. Kung titignan nyo yung sitwasyon natin noong 1986, halos parehong-pareho. Di po ba? Bagsak ang dolyar. Ang tataas ng presyo. Hirap na hirap ang bilihin ng taong bayan. Pag iniisip ko, sabi ko parehong-pareho. Marcos Sr., Bongbong Marcos Jr. Sino ang nagnakaw nung panahon ni Marcos? Kokoy Romualdez. Sino ang nagnanakaw ngayon? Sino? Martin Romualdez. Grabe. Tapos sino hong kasama nila? Dati, si Ber at saka sino yun na General Esperon sa
Metrocom, Abadilla. Sino ngayon ang nagpapatupad ng martial law? Sino? NBI. Sino ang nagpakulong kay Pangulong Duterte, yung gumawa sa ICC? Trillanes. Si Trillanes at si Matibag. At kung titingnan ninyo, nung panahon noon, pinatay nila si Ninoy Aquino. Ngayon, ikinulong nila, dinala sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Noon, may Cory Aquino. Ngayon, may Sara Duterte. At si Mayor Baste, noon, may Chris Aquino. Ngayon, may Baste Duterte. Alam niyo mga kasama, itong nangyayaring korupsyon, grabe talaga. Grabe talaga. Nagsama kami. Andyan si Jun Esperon, Alcusi, nakasama ko yan sa kabinete. Hindi ganito. Dati, bibigyan ka 70 million. Sasabihin sa'yo, 40 million local projects. 30 million para doon sa mga ayuda. Ilagay mo sa ospital, ilagay mo sa DSWD. Alam niyo ho, magkano ngayon ang pondo ng bawat congressman? 2 bilyon Grabe, kada diba? distrito. Grabe. 2 billion pesos. Yan yung Cabral Files ni Lian Libiste. Hanggang ngayon, sa 2026, ganun pa rin ang ginawa nila. Kaya nga po, napasama ako dito, nung unang lumapit sa akin si Sergeant Gutesa. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong tagapamantasan ng Pilipinas, pakinggan mo, ipakilala mo kay Senator Marcoleta. Nung aking kong pakinggan si Sergeant Gutesa, ang sabi niya, Sir, nagbibilang kami ng pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Ang pagbilang namin ng pera, hindi na counting machine, kilo-kilo na. Booking ina. Diba? Dahil ang 1 milyon ay 1 kilo. Ooh. Sa kanya ko nahulaman. At ang isang maleta, ang kayang ilaman, 48 million pesos. Binibilang kilo-kilo ni Mark Teksay at ni Paul Estrada, dumadating ang pera, dinideliver nila sa bahay ni Saldico sa Horizon. Sarap ng Matapos buhay nyo. mag-deliver, ibababa nila yung pera, dadalhin sa Aguado sa Malacanang at sa McKinley sa Forbes Park. Ang sabi na sa akin, Sir, isang delivery, nakita ko at sinabi naman na niya, si Congressman Eric Yap nag-deliver 2.3 billion isang delivery. Grabe. Nagulat ako. Sabi niya, maniwala kayo, sir. Pati ang media, nakita ko ang bigayan. Ang Department of Health, nagalit sila dahil may kontratang ayaw pagbigyan. Sabi nila, zero budget. Pero nung matapos umoo, yung Secretary of Health, binigyan ulit nila ng pondo. Hindi po ako makapaniwala sa sinasabi ni Sergeant Gutesa. Gulat na gulat ako. Bagkus ganun, pumunta kami kay Senator Marcoleta. Hindi ko pa kasama si Gutesa. Ang sabi ko kay Marcoleta, Senador, pakinggan mo to. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko yung nagpakilala. Pero sigurado ko, hindi nagsisinungaling to. Nagkita po kami sa isang restaurant. Pinaliwanag ni Gutesa. At sinabi pa ni Gutesa ng panahong yun, nadidinig ko, nung inuhuli po si Pangulong Duterte, nandun ang NBI, nandun ang mga ahensya ng gobyerno sa Maidas Hotel ni Saldico, hinihintay naming arestuhin si Pangulong Duterte. Alam niyo mga kasama, May knowledge ang siya. sabi ni Alam Senator nila yun. Marcoleta,
Sergeant Gutesa, parang awa mo na. Baka huling hearing na to. Pag hindi ka magsalita, hindi malalaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pondo ng ating bansa. Yes. At Correct. doon po sa aming pag-uusap, tinanong siya, bakit ka lumabas, Sergeant Gutesa? Sabi niya, Sir, kami po sundalo. Sumusunod lang. Nagdadala ng pera. Nung nakita po namin yung flood control scandal, Yes. na bilyon-bilyon ang ninakaw, at yung aking kamag-anakan at kamag-anak ng aking mga kasama, nasira bahay, nawala negosyo dahil sa baha, nagdesisyon akong lumabas para na lang po sa kinabukasan ng aking mga anak. Correct. Alam niyo mga kasama, mag-isang nagpunta si Sergeant Gutesa sa Senado. Nagpanotaryo, mag-isa. Magkakasama kami nung gabi. Ang sabi ko, Sarge, mauna na ako. Sabi niya, Sir, walang problema. Ako na magpapanotaryo. Pupunta ako sa Senado. Tumawag si Senador Marcoleta ng umaga. Ang sabi ni Senador Marcoleta, Mike, pwede bang pag tinanong sino nagpakilala, sabihin ko ang pangalan mo? Sabi ko, okay lang, Senador. Walang problema. Umpisa pa lang ho. Sinabi na kagad niya, ang nagpakilala sa akin kay Sergeant Orly Gutesa ay si Mike Defensor. Sabi ko, patay na to. Laban na. At doon nga po nangyari. Lumabas si Sergeant Gutesa. At anong ginawa nila? Nung una, ang sabi nila, pro-protektahan. Ilalagay doon sa kampo para proteksyonan si Sergeant Gutesa. Nung huli, Wala na. under detention na si Kanya-kanya na. Sergeant Gutesa. Pinapirma nila ng affidavit na ang sinasabi, nagsalita lang daw siya ng ganon Yes. dahil ang sabi ko daw at ni Senador Marcoleta ay bibigyan namin siya ng pera. At yung kanya pong affidavit, binago na wala siyang delivery ng pera kay Martin Romualdez. Mga kayon, ganun. Bahala na kayo. Puta, napanood nyo naman. I'm sure naman, nagkaroon kayo ng kaibigan na hindi naman kayo uto-uto eh. Di ba? Alam ko, nagkaroon kayo ng mga kaibigan, katrabaho, o relatives nyo na alam nyo kung paano magsinungaling. Ganito lang yun eh. Di ba? Ganito lang yun. Hindi na tayo maluloko. Iba na yung panahon ngayon. Di ba? Alam na natin, nagkakaroon na tayo ng idea kung nagsisinungaling yung tao. Kung noon-noon pa to, mga panahon na noon na talagang inosente pa yung mga Pilipino, na kayang-kaya nilang bulahin, na yung tipong bigyan lang nila ng lollipop, boboto ka na, maiintindihan ko pero iba na ngayon. May social media na, may malaki na yung experience natin na kung paano tayo lokohin, malaki na yung experience natin na nakakakita tayo ng mga tao, kamag-anakan, mga kaibigan, even yung mga boyfriend, girlfriend, asawa natin, alam natin kung paano magsinungaling. Minsan niya, gesture pa lang eh. Body language pa lang, hindi pa bumubuka yung bibig. Di ba? Pero madalas, pag bumuka yung bibig, alam mo na, hindi na consistent yung mga sinasabi. Di ba? Alam nyo, ang bottom line lang nito mga kayon, ang niloko tayo eh. Taong bayan eh. Di ba? Ako naniniwala kasi ako na ang mga Duterte, hindi natitigil yan eh. Ang buhay nila nakalaan sa politika. Ano naman eh, open book naman yan. Alam naman natin yan. From di lang kay Tatay Digong, di ba? Kung paano sila alam mo, kung tutuusin, lahat naman ng tao ayaw ng gulo eh. Kung tutuusin, kung ako kay Sara Duterte, ayoko ng gulo. Puta, mag-resign na lang ako. Kaso hindi ganun eh. Di ba? Gaya ng sinasabi ko na yung buong pamilyang yan, ang dedication niya nasa politika na eh. So kahit tirahin mo yan, baka kahit patahin mo yan, yung anak pa rin yan, pipiliin pa rin maging politika eh. Kahit even Kitty Duterte na sa ngayon, wala pa siguro sa isip niya yung politika na, pero balang araw nasa dugo eh. 'Di ba? And I'm sure titindigan nila yung posisyon nila kasi alam nila minahal sila ng taong bayan. Nagtanim, parang sinabi ni Atty. Salpanelo eh.
Ang sinabi niya, ang diskarte ginawa ng Duterte, nagtanim ng mga seed sa buong Pilipinas. Yung seed na yun, tumubo na at minahal na sila. So parang tuloy-tuloy na yung tubo, irresistible. Hindi na kayang pigilan yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Sisirain, bubugbugin, kakasuhan, at political assassination, pero kita mo nakatindig pa din. 'Di ba? Sanay na. Kumbaga, yung buong buhay nila nasa politika na eh. 'Di ba? I'm sure itong si Kitty Duterte, hindi man ngayon, pero balang araw, one day, 'di ba? Magiging align na rin yan sa mga kapatid niya. Mga kayon, sana maging mapagmatsyag tayo. Sana this coming 2028, sana maipush yung kasi ang mahirap na kalaban natin dyan is yung Smartmatic, 'di ba? Sana fair and just lang. Sana taong bayan pa din yung manatili. Kaya lakihan nyo yung agwat. Malaking agwat na boto nang sa ganon, di nila kayang dayain. Maraming salamat, Jomalon TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.